Kaubaleho yun na nasa South Korea pero nasugbo revelation. Parang si Brother Gerald de Austria din. Nandyan din sa South Korea. Yan, magandang gabi po sa inyo. Si Sir Tessie Mandokdok ng Nabotas, magandang gabi po kay ng Brother Demi Mendoza. Samantalang, ihanda na po ninyo ang inyong banal na ng isang buhay at banal na tubig ng buhay at tayo mananalangin pagkatapos ng mahalagang mensahe ng ating pinakamamahal na si Elder Ver. Tama, at pag ikaw ay back to Christ, ikaw ay hinahamak at pinagtatawanan at inaalipusta ng mga tao. Pero dapat po tayong matutong magtiis. Pagkat sabi ng Pilipos 1.29, napakaliwanag, pagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang sumampalataya sa Kanya, kung hindi ang magtiis din ng hirap para sa Kanya. Mga kaibigan at mga kapatid, ang totoo niya ito po ang malimit na kinatatakutan ng maraming mga mananampalataya. Ang pagsubok. Maraming may takot dito, pero kapag umibig ka na sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoon Jesucristo ay kasama ito. Opo, ang mga problemang susubok sa iyo at testing sa iyong pisikal, mental, na kakayanan, at yung iba na may direktang nilulusob at inaatake ng dyablo. Sabi ng iba, bakit kung kailan pa ako nag-back to Christ? Ay saka nangyari ito. At pakinggan po ninyo, sabi ng Biblia tungkol diyan. Mateo 7:13-14. Sa makipot na pintuan kayo pumasok. Maluwang ang pintuan at malapat ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang dumadaan doon. Samantalang makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Mga kaibigan at mga kapatid, napakalinaw po ng mga gustong ipahiwatig ng mga talatang ito. Dapat kang magtiis alang-alang kay Kristo para sa kaligtasan mo, at dalawang bagay lamang ang dapat mong gawin kung talagang gusto mo si Kristo. Una, manampalataya ka kay Kristo at magtiis kay Kristo. Kung talagang ibig mo si Kristo, kung talagang ibig mong maligtas, gusto mo ng kapatawaran, gusto mo ng langit, gusto mo ng pag-ibig, gusto mo ng kapangyarihan, gusto mo ng kagalingan at kapayapaan, makukuha mo lamang ito. Pero kasama diyan ang ating pribilehiyong magtiis alang-alang kay Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, Filipos 3:10, ang tanging hangad ko ngayon ay makilala si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanyang pagkamatay, sa pag-asang ako man ay muling bubuhayin. Ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoon Jesucristo, ay nagtiis. Hinamak siya at inuyat, sinampal, sinuntok, tinadyakan, at hindi inunawa ng kanyang mga kababayan. Tinungayaw at inalipusta. Samantalang sa Getsemani, nangyari ang napakapait na pagsubok sa Panginoon Jesucristo. Dito, siya'y sinuntok, hinampas, dinuran sa mukha, sinampal, at ang pinakamabigat, ipinako sa krus patungo sa kanyang kamatayan. Mga kaibigan at mga kapatid, ang hirap na ating nararanasan ngayon bilang mananampalataya kay Kristo ay napakaliit lamang kung ating ihahambing sa mga kahirapang tiniis ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sinabi ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto 4:17, ang magaang at panandaliang kapighatiang ito na dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad.
Kung ang ibang tao ay naniniwalang ang buhay na ito'y walang kabuluhan, sa dahilang maraming problema, maraming pagdurusa, maraming kaguluhan, mga sakit at karamdaman, sa atin naman mga back to Christ ay malaki ang pagkakaiba. Bakit? Pagkat nalalaman nating may magandang balangkas at layunin para sa atin, kanyang mga anak, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Unang Korinto 10:13, ganito ang sabi, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Matapat ang Diyos at hindi niya itutulot na subukin kayo ng higit sa inyong makakaya. At kalakip ng pagsubok na yan ay ibibigay niya ang paraan sa inyong lahat para ito ay inyong mapagtagumpayan. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang pinakamakapangyarihang Diyos ng mga Diyos, Jesucristo. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ka ng mga Panginoon at Hari ka ng mga hari. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Nanupat ang langit ng mga langit, siyang iyong tahanan. Ikaw ang walang dungis at kapintasan at ikaw din ang nag-iisang pinakabanal at pinakasagdal na Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na walang katulad at hindi matutularan, na ikaw rin ang walang kapantay at hindi mapapantayan magpakailanman, sabagat ikaw ang walang simula at wala ring katapusan. Ngunit bumaba ka dito sa libutan nagkatawang tao, sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Ikaw ay nagdusa at nagpakamatay upang mabawi lamang kami mula sa tiyak na kamatayan. Kaya ikaw, Jesucristo, ang aming tagapangalaga, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, pinakamabisang gamot sa lahat naming karamdaman. Ikaw ay nasubukan na ng libu-libong henerasyon sa apat na sulok ng daigdig, at nang dahil sa iyo, ang kamatayan ay wala ng bisa. Sapagat ikaw ang pinakadakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, sapagat ikaw ang buhay na walang hangganan. Kaya kami po ay umaasa na kami ay iyong ipagtatanggol sa lahat ng uri ng mga sakuna o kapamakan, at sa biglang kamatayan at sa lahat na masasamang tao, lalong-lalo na sa mga taong lumalapastangan at nagnanais ng aming buhay, dahil sila ay nagagalit sa amin sapagkat sinabi namin ang katotohanan, na ikaw ang aming pinakamakapangyarihan na tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na may-ari na walang katulad, walang kapantay, walang katapat, katakataka, kahanga-hanga, kamangha-mangha, kagilagilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal, at kakilagilabot na kapangyarihan, upang wakasan, tunawin, durugin, at puksain ang kapangyarihan ng dyablo na lumalaganap at namiminsala nitong kapanahunan ngayon. Sapagat ikaw lamang, Jesucristo, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki, na kayang makapagbabago ng aming landas at sa takbo ng panahon. At ikaw lamang, Jesucristo, ang may mapagmahal na puso, na kaya mong patawarin ang napakarami naming kasalanan. Kaya sana po, Jesucristo, kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig, upang kami ay maligaya na maglilingkod sa iyo, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasagdal na Panginoong Jesucristo, mula ngayon at magpakailanman sa aming buhay. Amen. Happy birthday pala kay Camila, ha? Birthday ngayon, anak ni Doc JP. Happy birthday, Camila.
Wala na po tayong panahon. Sa pangalan ng tunay nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng tunay na sugo Don Edmundo, makasalig lahi, sa pangalan ng kanyang kanang kamay, ang sisiw ng Haring Agila, ang ating pinakamamahal na si Elder Ver, ito po naman ang inakay ng sisiw ng Haring Agila, si Brother Well, kasama si Sister Angela, Sister Malu, kay Paulo, Pucholo, Ate Ina, kay Pem, kay Inay niya sa Tagaytay. Hanggang bukas, maraming salamat, magandang gabi, mabuhay tayong lahat, mga pinagpalang lingkod ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Akin ang lumikha, walang tulad na Diyos, si Jesucristo. Ang kaniyang laban ay mahirap na daan na aking sinusundan. Ako'y naglalakbay sa araw-araw. Umaawit ako ngayon ng pagpupuri, pagkat si Kristo lang ang pag-asa ko. Si Kristo na aking Diyos, siya sa akin ang lumikha. Walang tulad na Diyos, si Jesucristo. Si Kristo na aking Diyos, siya sa akin ang lumikha. Walang tulad na Diyos, si Jesucristo. Ang kinabukasan ko ay aking natagpuan sa kanyang kaharian. Ang lahat ng tiwala ko sa kanya lamang. Iniibig ko siya sa aking puso, pagkat si Kristo lang ang pag-asa ko. Si Kristo na aking Diyos, siya sa akin ang lumikha. Walang tulad na Diyos, si Jesucristo. Si Kristo ang aking Diyos, na siya sa akin ang lumikha. Walang tulad na Diyos, si Jesucristo. Walang tulad na Diyos, si Jesucristo.